February 10, 2026, sinamahan ng resibo si Mark sa PNP IAS para formal na magsampa ng reklamo laban sa pulis. Ano po masasabi niyo doon sa video? Alam mo, base lang dito sa video na ito yun lamang magbitbit siya noong baril. At mukhang ito ay nakasukbit dito sa bewang niya, bawal yun eh. Okay. At ito ay yung gamitin niya, o ipakita niya, o ilabas niya, bawal din yun, hindi dapat ginagawa din yun. At yun ang ating iimbestigahan at titingnan, at kung nagkasala, siyempre paparusahan natin. Na-verify na ba natin, sir, kung yung binunot niya ay service firearm niya o personal niyang baril? Ay, nalabas yan sa investigasyon, sa paliwanag niya, pasusunod natin siyempre yung baril. Ayan kita mo, di ba? Bubunot pa dito, di ba? Ayan kita mo, nasa bewang, kita mo, dito, nilalabas niya, sa bewang niya, tapos susukbit niya. Yung palang violation na yun Bilang hepe ng IAS, sir, ano nararamdaman niyo? Ay, siyempre tayo nalulungkot sapagkat at naiinis. Walang puwang ang PNP sa mga pang-abuso. Depende sa salaysay, pagbabuo yung kwento, pwede pa nga ito humantong sa isang dismissal. Dismissal, ibig sabihin, Sibak. Pwede masibak ito. Depende sa mga aligasyon ang papatunayan doon sa paglilitis. Titignan din daw ng PNP IAS kung may mga previous record na ang pulis. Sisiguraduhin din daw nilang magiging patas ang kanilang pag-iimbestiga. Sa initial investigation ninyo, ano ho ang background ng pulis na inarereklamo? Ang rank mo nito is PMSG. So, umakyat na to. So, kung pagbabasihan ko yung rank ko sa kanya, hindi pa namin nakukuha yung buong service record nito, sapagkat part pa to ng ating initial evaluation, investigation. Pero masasabi ko, matagal na sa kapulisan nito. Kung meron man siyang record dati, yun ay kasama na i-evaluate dito sa bagong pangyayari na ito. Oras daw na mapatunayan na may nilabag sa Code of Conduct si Police Master Sergeant Domingo Jose Jr. May kaukulang parusa siyang matatanggap. Unang-una, anong ginagawa niya doon at nakikipaglaro siya o nagsusugal siya doon? Hindi magandang imahe ang binibigay ng mga pulis namin kung sila ay sumasama. Pangalawa, yung kanyang pagkilos. Kasi yung kilos niya, malinaw naman na ang trabaho ng pulis ay whether naka-uniforme ka o hindi, dapat yan lagi yan nakatuon sa serbisyo publiko. Hindi ka dapat makitaan ng kahit anong klaseng pang-aabuso. February 11, 2026, formal na rin nagsampa ng reklamong grave threat si Mark sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit. Medyo po nawalan ng takot po at pangamba. Nakakomportable na po. Isampan na po namin yung kaso. Ongoing na po. Siguro po, mabibigyan na po siya ng leksyon. February 12, 2026, sinubukan ulit ng resibo. Napunta ka ng pulis sa kanilang barangay pero wala pa rin daw ito sa kanilang bahay. Kung ipapasamon ulit, parang negative na po ba ngayon? Nang punta ka naman ng resibo ang pulis sa kanyang assigned location sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa. Kinumpirma nilang dito naka-assign si Domingo Jose Jr. pero hindi raw nila ito basta-basta pwedeng iharap sa amin. Matapos magpadala ng resibo ng formal na hiling na makausap ang pulis, wala pa rin kaming natatanggap na sagot mula sa kampo hanggang sa mga oras na ito. Para kay Mark, takot man siyang ilaban ng karapatan laban sa pulis kahit paano. Magkakaroon na rin daw sila ng kapanatagan para sa kanilang pamilya. Kung sakali ho na mapatunayang guilty, ano ho ang posibleng parusa dito ho sa inarereklamong pulis? Medyo marami-raming violation ito sa ating code natin of conduct as well as yung ating PNP Operations Manual. Medyo maraming kakaharapin na kaso itong pulis na ito. Tandaan lagi na tayo ay public servant. Sakop po tayo ng patakaran ng PNP na kung uniforme mong po tayo o hindi, sa oras man po ng trabaho o hindi. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel